Ayan. So itong sakit ni Bongbong Marcos na ito, is it life-threatening? Putang ina niyan, life-threatening yan or hindi? Buhay pa man siya. Huwag na muna nating nagdadasal naman tayo gabi-gabi. Hanggat hindi humihinto ang tibok ng puso niyan. Oo, palagay ko, hindi natin dapat pinalalaki yung issue ng health niya. Bobo. Bobo ka. Anong hindi pinapalaki yung issue ng health niya? Karapatan ng taong bayan na malaman yung kalagayan or yung issue or yung kalusugan ng Pangulo ng Pilipinas. Kahit sino mang maging Pangulo ng Pilipinas, karapatang malaman ng taong bayan yung kanyang kalagayan, kumusta yung Pangulo, anong nasaan ngayon yung Pangulo. Karapatan natin yun bilang isang Pilipino. Karapatan namin yun. Anong hindi na dapat malakihin? Ang nabobo ka. Presidente ng Pilipinas yung pinag-uusapan dito. Diba? Presidente ng Pilipinas. Kaya nararapat lang ng Malacanang mag-update sa taong bayan kung kumusta yung Pangulo, kaya pa bang magtrabaho ng Pangulo. Yun. Gets mo? Batukan kita pag makita kita eh. Ang ina mo, bobo ka. Kulang ka sa utak. Tanga. Ini-explain ko sa'yo. Ini-explain ko lang sa'yo. Dahil mahina yung utak mo. Mahina yung function ng utak mo. Masama bang mag-explain? Hindi. Papalag ka ba? Tadyakan pa kita dyan eh. Huwag ka nang pumalag. Huwag ka nang pumalag. Papalag-palag ka ba? Huwag na natin kita mo kasapakat ang buong media na nagbabalita tungkol dito sa kanyang sakit, diverticulitis, may lumabas pa na medical certificate na according to St. Luke's hindi daw totoo. Sila din man yan. Sila din nagpapalabas niyan para kumalat yan, pag-usapan yan instead doon sa mga social media. Expert! Expert! Bakit alam mo yan? Bakit alam mo yung ganyang mga idea? Di ba? Wala ka namang ebidensya na maipakita eh. Na ganun talaga yung ginagawa ng Malacanang unang Pangulo. Wala. Pero alam mo yung diskarte. Alam mo. Mukhang gawain nyo ito ha. Patay tayo dyan. Nabuking ka. Gawain nyo nga talaga. Di ba? Wala ka namang ebidensya na magtuturo na ganun nga yung ginagawa ng Malacanang. Pero nakakapagtaka, para bang expert ka pagdating dito? Nasa bayag kasi yung utak. Ganun ba yun? Nasa bayag yung utak. Diba? Eto, habang binibigyan po natin ito ng reaksyon, pakinggan nyo po yung kanilang sinasabi. Yung gawain nila, ibinibinta ngayon sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano po yung gawain nila? Yung gumawa ng kwento. Diba? Gumawa ng kwento. Katulad ni Digong. Sabi nila, payat na daw si Digong, no? Payat na daw si Digong. Ang mga tanga naman naniwala. Naniwala. Yung mga tanga. Pero wala po silang picture na maipakita na ginagawa nga talaga. Or payat na nga ba talaga si Digong? Wala. Pero sabi nila Pulong, butot balat na lang daw. Imagine pati tatay nila sinisiraan para lang sa politika. Pinapahiya yung tatay nila para lang sa politika. Nakakahiya. Diba? Walang ebidensya. Tapos ngayon, dahil gawain nyo, pinapasa nyo ngayon sa administrasyon ng Pangulo. Pangulong Bongbong Marcos. Walang hiya talaga itong baboy na to. Yeah. Pero bilib ako sa'yo, Dada. Nag-improve ka. Alam mo bakit? Noon kasi bugaw ka lang eh. Imagine yung bugaw, naging vlogger na ngayon. Naging vlogger na po yung bugaw. Ang tibay ng mukha. Tuloy natin. Posts ninyo, nandiyan yung mga nandiyan yung mga medical certificate, yung inyong ito daw ang diverticulitis. Ito daw ang sanhi nito, ito daw ang sanhi niyan. Putang ina. May nagsasabi pa ang sanhi niyan, droga.
Putya, ano-anong gusto nating sabihin na proof yan na nagda-drugs si Bongbong? Putya, hindi pa ba halata? Ganun yung uso, hindi pa ba halata na Ganun daw yung uso. So, ang basihan nila pong uso. Ganun po sila kabobo. Diba? Pag ngumingiwi daw po ang isang tao, ay ang sinasabi nila na gumagamit daw po ng droga. Ngayon, may papakita ko dito. Pag ngiwi pala bangag, pag ngiwi pala gumagamit ng droga. O sige, sasakyan ko yung trip mo. Sasakyan ko yung trip mo ngayon. Kasi sabi mo, pag ngumingiwi, adik. Diba? Pag ngumingiwi, bangag. Sige. Wala namang problema eh. Sasakyan ko naman yung trip mo. Ikaw ba naman? Ano ka ba? Trip mo, sakyan natin. So, ibig bang sabihin, dahil ngiwi ito si Digong, bangag. Ay, syempre naman, adik talaga to si Digong. Ano ka ba? Nag-fentanyl to eh. Tapos meron pang isang video na umamin siya na siya yung nagmamariwana. Pero yung iba, hindi na daw kaya. So, anong yung iba? Mga cocaine at mga high quality na droga, yun yung iba. So, ibig sabihin, nung kabataan niya, gumagamit ito. Diba? So, ayan. Dahil ngiwi si Digong, di bangag. Ano? Okay na. Pinagbigyan kita, dada. Pinagbigyan kita. Pagmasdan mo yung bunganga ni Digong. Ngiwi! Cheryl Samson, shoutout ko Pagmasdan mo yung bunganga ng iyong tatay na karton. Ngiwi! Imagine, si Digong naging mayor. Naging president ng Pilipinas. Tapos, minura niya yung Diyos. Nung minura niya yung Diyos, anong nangyari? Yung Diyos, pinadala si Digong sa The Hague. Tapos, nagalit pa yung Diyos. Ginawang karton yung tatay nila. Tapos, kasunod yan magiging abo na. Katulad nito, may bobong pumasok. Sabi niya, "Sira ulo, ikaw yata ang adik." Tangina, jidji mo ng puta. Oy! Royland Ramon, putang ina mo. Bawal yung jidjimon dito. Putang ina, tadyakan kita dyan eh. Ano? Bumalik ka yata sa year 2006? Mag-type ka ng maayos dyan, hindi yung jidjimon, putang ina mo. Putulin ko yung kamay mo eh. Gusto mo putulin ko yung kamay mo? Hahanapan kita, putulin ko yung kamay mo. Bubo ka. Sa panahon na yun, bawal na yung jidjimon. Makita kita, tatanggalin ko talaga yung kamay mo. Ngiwi. Yung tatay mo, ngiwi. Yung tatay mo, karton. Magpagawa nga din ako nung Pagawa din ako ng karton na pugis nandun si Digong, tapos karton siya. Sige, papagawa ko niya. Akong bahala. Diba? Mimi Mernati, shoutout po Ayan. Tuloy tayo dito sa basurang tao na si Dada. ano yan, na may history yan. So, this is another diversion. Ito may history daw ang Pangulo. Ano may history? Paano mo nalamang may history sa paggamit ng illegal na droga? Wala namang record yung si PBBM na gumagamit ng droga. Tapos sasabihin mo may history. Tanga! Ang tao, ang taong nagdodroga ay hindi makakapag-donate ng kidney niya. Pero kumpirmado po na si Pangulong Bongbong Marcos ay nakapag-donate pa ng kidney niya. So kung ikaw ay gumagamit ng illegal, hindi mo pwedeng i-donate yung kidney mo. Bawal yun, tanga! Bawal yun. Katulad
katulad ni Digong, adik, bangag, nagdudroga, o bawal siya mag-donate ng kidney. Bawal yun. Oh. Mercy Kana, shoutout po sa mga kaibigan natin dyan sa Albay, magandang gabi po sa iyo lahat. Na yung atensyon natin, hahatiin na naman dahil sa kagustuhan natin may mangyaring masama sa ulol na yan dahil sobrang tratado niya sa Pilipinas. Nakafocus tayo doon. Hindi natin... Galingan mo pa! Putang ina mo! Sabi ni Kulaong! Galingan mo pang manira! Diba? Ikaw ba naman mga pre? 350,000 monthly? Hindi ka ba mag-i-effort? Maninira ka lang? Paldo ka na? Tangina. Diba? 350,000 monthly. Pera natin napunta kay Dada. Kaya pala yung amo niya nag-effort magnakaw. Di paldo. Paldo ang dating bugaw, former bugaw. Ay, nako. Tuloy. Kikita po, tiyanginan yan, yung Bryce Hernandez. Nag-not guilty plea na sa, sa kaso nila ng pandarambong sa DPW. It's not guilty. Putang ina, umamin ka na may ginagawa kayong kademonyuhan. Tapos, sa mga testimonya ninyo, may mga meron kayong mga inilagay na mga senador. Yung mga senador na si Ibong Revilla nga nakakulong na ngayon. Tapos nagbalik ka pa ng pera, nagbalik ka ng SUV dahil alam mo at inamin mo sa Senado na korap ka tapos not guilty plea. Di ba? Tinatarantado. Ay, banatan mo yan. Wala naman akong pakialam dyan. Mga magnanakaw na tao, wala akong pakialam dyan. Pakialam ko dyan. Pero kung mapapakinabangan ito ng gobyerno, itong mga tao na to, para ituro niya yung kapwa niya magnanakaw, di mas maganda. Ay, ng mga ipa-fast track nila yan. Ay, shoutout po muna. Shoutout kay Winnie Manalastas. Manalastas, shoutout po Siyempre kay Marie Usta, magandang gabi po. Apan nyo pa yung ICI? Nakita nyo yung ICI na palpak? Yung ICI na walang silbi, na pinondohan ng 40 million ng gobyerno tapos wala namang naging silbi. Natatandaan nyo si Inday Sara doon sa kanyang libro na Ang Mabuting Kaibigan. 10 million lang yung budget doon. Puta, in-scrutinize ng bonggang-bongga ni Risa Ontiveros yan. Anong silbi ng libro na yun? Anong silbi na? Wala talagang silbi yung libro na yun. Nakakahiya na yung balikan Ako na yung nahiya sa ginagawa ni Sara Duterte. Basta magkaroon lang ng project. Tapos ganun yung 10 million. Kung ano-anong project yung ginagawa, putang ina, hindi naman nakakatulong. Hindi naman nakakatulong sa mga kabataan. Gusto nyo balikan natin yun sa next topic? Isa-isahin natin para mapahiya si Sara doon. Gagawin ko ng topic yan. Yung libro ni Sara Duterte. Librong pambalot ng tae. Nako po. Pero ito 40 million ang perang inilagay nila sa ICI. 45 million yata. O ano nangyari sa ICI? Nagkaroon ng investigasyon. Diba? Nagkaroon naman ng investigasyon Nagbunga naman Pero syempre, ang ICI kasi hindi naman perfect yan Hindi perfecto yung ICI. Diba? Kahit sino nga, kahit nga yung Pangulo, hindi naman perfecto Kahit sino maging Pangulo ng Pilipinas, hindi perfecto. Pero at least ginamit sa tama para imbestigahan yung korupsyon sa ating bansa. At least ginamit sa tama, pero hindi naman po binulsa. Ginamit sa tama. At least ginamit sa tama. Diba? Yun yung punto doon. Sa panahon ni Digong, gagawa-gawa sila ng grupo. Pak. Kala mo nag-iimbestiga, yung pala nagbubulsa ng budget. Ninanakaw pala. Yung mga yan, yung mga kagrupo ni Digong sa panahon niya, tuwan-tuwa yung mga yan pag may project. Bakit? Pag may project, may budget. Pag may budget, may mananakaw. Tapos yung project, magiging ghost na lang. Ay, nako po. Mahiya ka naman, Dada. Mag-isip ka naman kahit kaunti lang. Ano na accomplishments at ano na ang mga milestone nitong hayop na binuong committee na to ni Bongbong? Wala. Dahil dyan, gagawa na naman sila mga bagong diversion para hindi nyo masilip yan. Tsaka na ginagawa tayong tanga ng mga tarantado na yan tangina. Ikaw naman talaga. Buti, alam mong tanga ka.
Diba? Buti alam mong tanga ka, matagal na. Oh. Imagine, para lang sa pera, handa kang ilaglag yung Pilipinas. Handa kang mag-tridor. Diba? Wait lang, check lang natin. O yan, pwede na. Patay ka dyan. Tuloy natin, tuloy. So ngayon, ito naman yung nakita nila na na diversionary tactic. Etong buwisit na sakit ni Bongbong na to. Hindi ko talaga pinost. Yung sakit daw ni PBBM ay buwisit. Rinig niyo po yun, Buwisit daw ang sakit ng ating mahal na Pangulo. Bakit yung binubuwisit? Bakit galit na galit ka sa sakit ng Pangulo? Kami, gusto naming malaman. Gusto namin nga, minuminuto nag-a-update yung Malacanang. Kumusta na yung Pangulo Kasi concerned kami sa kalagayan ng Pangulo. Bakit? Maganda kasi ang ginagawa ng Pangulo sa ating bansa. Maganda. Hindi siya nagpapasakop sa mga mananakop. Minamahal niya yung mga Pilipino, yung ating bansa. Nagtatrabaho siya para sa Pilipino, para sa Pilipinas, para sa buong bansa. Diba? Bakit kami concerned? Bakit gusto naming malaman? Bakit? Dahil humahanga kami sa Pangulo. Kasi ayaw naming mapalitan yung Pangulo ng isang tamad na nagpipiling president na ngayon. Anong gusto namin? Ang gusto namin ngayon, dapat nga oras-oras may update Kumusta na yung Pangulo? Diba? Kung kayo, ayaw nyo ng update, ina lumayas kayo sa Pilipinas. Tandaan nyo, nakatira kayo sa Pilipinas. Kaya dapat marunong kayo lumugar. Tapos ng panahon ng tatay nyo, naging karto na. Bobo ka. Yan, may mga kapatid man ako sa Banateros nag-post niyan, yung mga medical certificate na yan. Pero ako hindi ko talaga yan pinost kasi sabi ko ayoko yung channel ko magamit Diyan sa putang inang propaganda na yan para malihis. Panglilihis lahat ito. Wala silang lusot wala silang alibay sa lahat ng mga ebidensya na nagtuturo sa kanila na magnanakaw sila. Meron ng 2 impeachment wala silang lusot diyan. Kung talagang gagana ang batas sa Pilipinas, yung impeachment na yan, putang ina yan ang maglilibing kay Bongbong Marcos at sa lahat ng mga Marcos. At least ang Pangulo haharap po sa impeachment. Hindi po nagbibiro yung Pangulo, pero si Sara Duterte, palagi niyan sinasabi, haharap daw, pero kinakabahan. Tapos, sabi niya, haharap ako. Maya-maya, magulat tayo, may nag-live na Bayaderos. Diba? Nagsasabi, bakit nyo kasi papa-impeach yung si Sara Lustay. Diba? Pinagtatanggol nila si Sara. Dahil baka yun yung utos. Baka lang naman. Imposible. Ayaw maniwala kayo, hindi kayo inuutusan? Ako. Gusto pang tumakbo sa national election sa susunod na mga panahon. Kaya gagawa sila ng mga diversion issues, mga chismis. Ano daw? Sabi niya yung Black King. Pin natin to. Dada, maligo ka para... Ano to? Magmukha kang tao. Oo nga, Dada. Maligo ka nga. Siya nga pala, may papakita ako sa inyo. Buti na nasabi mo yung maligo si Dada. Ewan ko kung nandito pa yan sa cellphone ko, pero ipapakita ko to sa inyo mga pre. About ito kay Dada. Okay. Ewan ko nakita nyo na to, pero isisend ko ulit dito. Papakita ko ulit sa inyo mga pre. Sana lang nandito yon. Ito to, nandito nga. Buti na sabi mo yon, no? Buti na sabi mo yon. At eto, i-flex natin dito sa ngayon. Eto si Dada. Dada, maligo ka daw muna ha. Dapat daw maligo ka daw muna, Dada, kasi mukha ka ng imburnal. Nagmumukha ka ng imburnal Hindi ka na tao Ha? Hindi na to tao, putang ina mukhang to. Pag mas dali mo ka. Hindi to sa hippopotamus. Ibang nilalang yun. Ano ka ba? Dada! Tangina, walang tenga ang puta. Yan yung libag, nasa noo mo na. Nasa buong mukha mo na yung libag.
Kaya maligo ka, uso naman yung tubig ah. Uy, malamig kasi ngayon. Malamig ba? Kaya Oo, malamig ngayon. 1 month contract, walang ligo-ligo. Malamig ngayon ba? Oh. O kayo, anong masasabi niyo dito sa pagmumukha ni Dada? Ha? Na mukhang 1 taon nang hindi naligo. Oh. Yan ba yung nagsasabi ng katotohanan, yung ganyang klase ng mukha? Putang ina yan. Putang ina yan. Oh. Hindi ka tao, Dada, putang ina. Anong klaseng hayop ka? Oh. Anong klaseng hayop to? Hindi po ito tao, ha? Ah. Okay, pin natin to. Kung kayo po yung tatanungin, ilang layer kaya ng lupa yung nasa mukha nitong taong ito? Ha? Oh, gorilla. Semento yan eh. Semento yung nasa mukha. Grabe ka naman. May taong grasa. Ano ba yan? Tingnan niyo yung noo, ilang layer kaya ng ano to? Shukoy. Shukoy daw sabi ni Ma'am Rowena Sanchez. Hindi po ito shukoy ha. Kaya huwag kayong mag-alala, pag-aaralan po natin kung anong klase ng hayop ito. Pag-aaralan muna ni Ballpoint Man. Mag-ala scientist muna tayo. Okay? So, yun. At least, naipakita ko na po sa inyo yung mukhang burat na mukha. Diba? So, at least, nasilip nyo. Dugong, may mga nagsasabing dugong daw. Hindi pa po, confirm pa po natin. Diba? I-confirm pa po natin mga pre. Kasi ang pangit po talaga oh. Alam mo, basta mga DDS, mga pangit yan, mga manyakis yan, mga kumakantot yan ng puno ng saging. So, bakit po puno ng saging yung tinitira nila? Tangina, ikaw kung babae ka, papatol ka ba dito? Ang pangit-pangit niya. Diba? Ang pangit-pangit yan, papatulan mo. Kaya yung mga yan, nagtsatsaga po sa puno ng saging. Yun po yung katotohanan dyan. Kasi puno ng saging na lang po, yung papatol sa kanila. Diba? Makalain mo, pati puno ng saging, minamanyak mo ng hayop ka. Hindi ka na tao, buisit ka. Ay, nako. So, anyway, yun lang naman yung ating reaction ngayon at yun. No, siguro agad dito lang muna yung ating live. Pero syempre, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po ay maging updated po kayo sa mga uploads natin. Syempre, may TikTok naman po tayo dyan. May Facebook, kalimbang inyo lang po. Saan napunta yung tenga? Yun nga po hinahanap ko yung tenga na wala no? Maraming salamat po, share this video. Mag-like na po kayo dyan. Abangan nyo po mamaya ha. Dito kayo. Magla-live po si Mr. Sponsor. Papakita ko po sa inyo yung kanyang YouTube channel. Mr. Sponsor. Okay. Mr. Sponsor. Okay. Magla-live po ito ngayon si Mr. Sponsor mga pre, no? Bababa ko po dito sa sa ating comment. Wait lang. Kakamonetize lang po ni Mr. Sponsor So ayan bababa ko lang po yung channel. Ayan. Subscribe nyo na po yan. Yan po yung kanyang channel mga pre Suportahan po natin yan mga pre. So yun. Saan na ba yun? Yan po yung kanyang YouTube channel Mr. Sponsor mga pre. Kakamonetize niya lang po kagabi. So, yan, maraming salamat po sa gustong sumuporta kay Mr. Sponsor abang-abangan nyo na lang po yung live. Tingnan natin. Pero, yan, magkita-kita pa rin po tayo dyan. Nandyan din po ako mamaya. Okay? So, maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo lahat. Magandang gabi po.